Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Nasa ating linya si Attorney Rino Abad. Attorney Rino, good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Attorney? Magandang umaga ho, Sir Orly, sa inyong programa at sa ating mga kababayan Yung po. po muna sigurong unang yung katanungan ng karamihan. Ano ho ang inaasahang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa sa darating pong linggo, Attorney Rino? May tsansa yung diesel, no? Mhm. Na magkaroon ng rollback. Good. Pero ang gasoline and kerosene, baka magka-increase ho tayo, no? Apa. Oo. But ang malaking tsansa talaga yung diesel. Aha. Anong dahilan po? Malaman lang ho natin. Lalo doon sa mga nagtataka, ba't hindi yata magkatagpo ngayon diesel at gasolina? Last week, tumaas ang diesel, bumaba naman ang gasolina. Attorney Rino. Sir Orly, no, sustained lang ho yung gasolina. Um, 100, ang unang araw lang ho this week sa gasoline from $113 umakyat ho ng 119 bigla. But the good thing is bumaba siya to 115 nung Wednesday, akyat ng konti to 116 kahapon. So medyo may elevated siya kumpara last week. Mhm. Ang last week kasi nag-end sa Friday ng 113. So kaya medyo may tsansa talagang mag-increase ang Alright. gasoline. Okay. Anong posibilidad na sa tingin niyo mayroon pang maaring pagbabago sa natitirang isang araw ng trading sa world market? Ito sa mga kaugnay itong mga report na panibagong tensyon sa Strait of Hormuz, Attorney Rino? Well, ang maganda ho ngayon, well, hindi ko masabi na maganda, pero may kagandahan kasi pabago-bago si President Trump. Mhm. Para bang sa isang araw, nakakatatlong beses siya magbago ng isip. So, litong-lito na rin ho yung market, kaya hindi rin makausad ng biglang taas, biglang baba. Kasi nga, kagaya nung kahapon, bigla na lang siyang pumunta ng social media at nag-post siya, no, ng statement na hindi na niya itutuloy yung karagdagang atake sa Iran. Mhm. Gusto niya daw mapursigi yung Stock. peace deal. Aha. So marami ang analysis ngayon na nagsasabi na kaya niya inatake dahil pinipersa na magkaroon na nga ng deal. Mhm. Kaya ito, alanganin ho ang nagiging galaw. Hindi makaalagwa ng increase ng malaki, hindi makaalagwa ng baba naman na malaki. Aha. So, well, hindi ho natin masabi. Baka maya-maya, ngayong araw na naman, may statement na naman siya. Mhm. So, talagang, ang akin lang, tumitingin na lang ako, Sir Orly, sa laki ng decrease so far at sa laki ng increase para masabi siguro na may tsansa. Oo, para yun na lang ho. Pero yung predictability ngayon ng parang ngayong parang one step at a time ang ginagawa between US and Iran. Hindi mo ma-predict yung galaw nila. Pero marami hong gumagawa ng istorya ngayon na parang inaatake kasi pinipilit kasi medyo malapit na eh. Meron na silang meron nang nakasulat at meron na lang mga in fact may mga sabi ni President Trump ngayong week he's hoping na mapirmahan na eh. Kaya lang ayaw naman dun sa kabila. So talagang hindi ma-predict
Sir Orly. Pareho, sa madaling salita, Attorney Rino, magkabilaan. Hindi lang si Donald Trump na pabago-bago, maging ang gobyerno ng Iran. Yeah. Hindi mo Oo rin nga sila eh. Kaya mapigil nga sa hindi pagdadrama, parang ganun po, in Attorney a Rino. way sabi ko nga pati yung oil market nalilito. Aha, aha. Kaya Okay. hindi sila makadiretso ng increase, hindi rin makadiretso ng decrease. Mm. Depende sa mga pronouncement Ah. kasi pabago-bago din ang pronouncement. Dapat din maunawaan siguro natin mga taga-subaybay, Attorney Rino, na ang world market, yan po ay isa ho yung, paano ba natin i-describe yan? Isa po yung pamilihan na bumabase po ang presyuhan sa kwento-kwentuhan. No? Sa madaling salita, sa salitang kanto, ang mga presyo dyan depende sa kung anong usap-usapan o anong marites, Attorney Rino. Ano? Oo, well, opo kasi ang mga prices ho, Sir Orly, ngayong araw ang pinag-uusapan na niyan yung delivery ng fuel next week, Mm, mm. 2 weeks from now. Kasi ina-anticipate na nila eh. Hindi mo naman pwedeng hindi naman lahat ng transaction ay nangyayari ngayon kaagad, deliver kaagad. Opo. Kaya itong mga presyo na to, ito na yung inaasahan mo na next week na delivery, 2 weeks from now na delivery. Yun nga lang hindi na sanay ang market ng mga long term, no. Yung mga 3 months from now hindi na ho yan. At most mga 1 month na mga deliveries. Alright. So gumagalaw dahil ina-anticipate ng seller na by the time na mag-deliver ako, kailangan hindi ako lugi. Kaya doon kaya nangyayari ho yung mga tinatawag nilang premium, no. Yun yung adjustment doon sa haka-haka, no, yung sentiment ika nga na sinasabi Alright. sa market. Okay, Attorney Rino, alam kong hindi ito siguro sakla ng inyong tanggapan, pero meron ba kayong balita kung ang ating reserbang langis ay parang na nakaraan almost o may 10 na lang yata ang reserba, tama ho ba yan? Kumusta ho ba ngayon? Ano hong balita kung meron pang mapagkukunan po tayo na hindi ho manggagaling sa mga matetensyon ng mga lugar, Attorney Rino? Well, Sir Orly, no, yung announcement na nagsara, statement na lang ho yun. Wala naman talaga nang dumadaan dun kahit hindi nagsara. Kahit subtle way of saying na wala lang kami dyan, hindi kami Alright. magsasara. Pero wala hong naniniwala kasi doon na for the longest time, wala na hong dumadaan doon talaga. Okay. So wala na talagang impact yung statement na yan. Kasi in the first place, ano yung isasara mo? Kasi Sarado na nga. effectively, Okay. nominal na lang po ang statement na yan. sige, Effectively, nasara ho na talaga yan dahil wala ho talagang dumadaan dahil Okay. natatakot nga. Okay. Attorney Rino, yung ano po, yung ating reservan langis. Noong nakaraan kasi pang 1 buwan. Kumusta ho ngayon? At meron ba mga paparating tayo ini-expect? Well, wala na hong nabago kasi, Sir Rolly. Yun ang ibig kong sabihin. Nakapag-adjust na ho yung mga oil companies all over the world, supplier on the other side, buyer tayo on the other side. Nakapag-adjust na ho yung ating mga domestic oil company, nakapag-adjust na kung saan sila bibili. Alright. So madaling salita, wala na ho tayong wala In na short, tayong wala ho problema. kasing gamit, nominal na lang ho ang statement nung Wednesday. Kasi wala na ho yan. Hindi ho, wala nang epekto yan sa supply dahil wala naman talagang nakakalabas doon sa Strait of Hormuz for the past 3 months. So, wala na ho talaga yan. Okay. May sapat ho tayong supply ng diesel at gasolina, Attorney Rino. Meron ho tayo. For the longest time, nami-maintain ho at appreciated ho natin yung ating oil companies in the private sector kasi nami-maintain ho yung Okay. all of 40 day supply. Kaya until now, hindi ho tayo nagkakaroon ng problema sa supply. Even from February 28 at yung kasagsagan ng problema a week after na may mga pronouncement ng temporary
ban Okay. doon sa export. But later on, nawala na rin ho ang mga ban na yun at tuloy-tuloy na ho tayong nakakapag-import uli Alright. dito sa Asia Pacific region. Kaya wala hong nabago yan hanggang ngayon. Attorney Rino, again, maraming maraming salamat sa ulitin, sir. Ingat po kayo palagi. Magandang umaga po Opo, sa inyo. sige, magandang umaga ulit sa lahat. Sir. Ang Director ng Oil Industry Management Bureau and Department of Energy, Attorney Rino Abad, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.